ng tumatakbo dyan na Opo, parahin nilang parahin. Oy, opo. tingnan Yes, ko, Your ikaw Honor. ba'y Opo, nakabook ba yung pasahero mo? opo. Hindi. Wala pa pong Wala naging, pa? opo. Kasasabi mo lang sa akin kanina, kapag meron kayong nangahuli na naghabal-habal, all they do para makaiwas ay sasabihin kami ay taga TNVS. O ngayon sabi mo wala pa Hindi kayong po, nahuli. yun, Sa inang galing, sa bibig mo nang galing yon na kapag hinuhuli, nakakahuli kayo mga naghabal-habal, ang ginagawa nila, ipinapakita lang nila yung kanilang ID or whatever na sila ay member ng TNVS or member ng ANCAS. Kaya sa'yo galing yun. Kaya yun po sabi ko, yung, this is something new. Oh. yun po yung Ano sinasabi kung ng mga magsalita ng something na enforcers. hindi ka masyadong familiar unless gumagawa-gawa ka ng istorya. Pero yung, doon po sa data, as to the data, Nanginginig kung ka, ilan sir, huwag ka lang, manginig. hindi po, Yan ang hindi po, Your Honor. Magandang araw mga kabida. Welcome back muli sa ating channel. Hindi mong kahinga na Senator Actionman Rapi Tulfo na magkaroon ang MMDA ng enforcer o task group na siyang manghuhuli sa mga TNBS at motorcycle taxi kagaya ng Joyride, Move It at Angkas dahil sa pang-aalok ng mga ito ng habal-habal kahit na ang mga ito ay member na ng platform na kanilang nabibilangan. Ayon pa kay Senator Tulfo na parahin ang mga TNBS at motorcycle taxi sa kalsada para malaman kung habal-habal ba ang pasahero nila o lehitimong booking ng kanilang apps platform. Narito ang kanilang mga naging pahayag. Mr. Chair, gusto lang namin linawin po yung with regards to sa paghuhuli po dun sa MMDA, no. Kasi po dapat po pag hinuli po nila, makikita naman po nila sa application yun kung nakabook or hindi. So kung ang nangyayari po kasi minsan hinahayaan lang po nila kasi nga po sinasabi nila na TNBS po ito or member po sila ng Lalamu ay ng ano ng Angkas, Joyride. Pero doon pa lang po sa paghuli nila, makikita na po nila yun kung may booking o hindi. Kung wala po, automatically lumalabas po yun na ginawa nilang habal-habal. Oo nga pala. So, Okay. Um, uh, Attorney Dumlao. Yes, Your Honor. Ay, kasi po sa Kasi nung ipapakita, sabihin, o TNBS kami, tingnan natin kung nakabook ba itong pasahero. yung Pag hindi sa, nakabook, hulihin. yung sa application po kasi sa apprehensions po kasi sir, ang system dyan, hindi ka naman po pwedeng mag-apprehend kung wala kang visible na violation. Let's say yung isang TNVS nag-park sa harapan ng isang mall na legally parked naman siya. Nag-offering yung kanyang services as habal-habal, although registered siya sa TNVS. Hindi po namin pwedeng sitahin yun. Sisitahin lang po namin yun kung meron siyang actual violation muna na initial. I think that makes sense. Tsaka pa lang namin Hindi naman makikita. pwedeng lahat ng tumatakbo dyan na parahin nilang Opo, parahin. Oy, opo. tingnan Yes, ko, Your ikaw Honor. ba'y Opo. nakabook ba yung pasahero mo? Opo. Hindi. So, Yeah, I think he's right. administrative violation po Mr. kasi Ryan. yan. Only then malalaman pag Opo. may violation. Kasi hingin yung lisensya, hingin yung insurance, etc. okay po, tama po Mr. Chair. Yun po, yung point po namin is kapag nahuli na po. And Okay. then, minsan yun nga po, pag nahuli, sinasabi na habal-habal sila, ay na member sila ng TNBS, pero minsan walang booking na nakikita po. So, Yun po ginagawa yung niyo ba yun, Attorney Dumla, ng inyong mga tawag sa MMDA, maging sa LTO, na kapag nahuli, tulad sinabi mo, halimbawa, illegally parked, so hihingin lisensya, titingnan yung, pag sinabi niyang kami ay hindi naman habal-habal, kami ay angkas, hinihingi niyo ba kung titingnan niyo kung may booking o wala? We have not yet encountered, Your Honor, yung ganong issue, but we will look at it, Your Honor. You will look at it Yes. at hindi pa kayo Wala pa pong Are you issue kidding me? ganon sa amin. baka nagbibiro ka. Wala pa pong Wala pa? Opo. Kasasabi mo lang sa akin kanina, kapag meron kayong nangahuli na naghabal-habal, all they do para makaiwas ay sasabihin kami ay taga TNVS. O ngayon sabi mo wala pa Hindi kayong po, nahuli. yun po yung merong initial Kinikilig mo kami dito, violation. ikaw naman. Opo, Your Honor. Ikaw na mismo nagsabi, kaya nga pinagbigyan ko nga yung yung sinabi ninyo kanina. Dahil nagsuggest si Mr. Ryan, sabi mo, kailangan mahuli muna para malaman namin
Kaya may violation muna para Yes, masita sir. namin kung talaga naghahabal-habal siya o hindi. So kinampihan kita doon. Ngayon, binalikan kita. Kung meron na kayo nahuli, sabi mo, wala pa kayo na-encounter na ganung situation. Well, I am not aware, Your Honor. Baka mali lang po ako dun sa pagkakabit. Bakit mo I am not malaman? aware. Sa inang galing, sa bibig mo nang galing yon na kapag hinuhuli, nakakahuli kayo mga naghahabal-habal, ang ginagawa nila, ipinapakita lang nila yung kanilang ID or whatever na sila ay member ng TNVS or member ng ANCAS. Kaya sa'yo galing yun. Yun Kaya po sabi ko, yung this is something new. yun po yung Oo. yun po yung Ano sinasabi ka ng mga ng something na sources. hindi ka masyadong familiar unless gumagawa-gawa ka ng istorya. Pero yung I'm sorry, Your Honor, siguro No, na-misquote ko lang siya. No, walang na-misquote dito. Ikaw, minimisquote mo sarili mo, siguro. Hindi, sir. I Kaya do lang, sir, apologize, Your Honor. hindi nga, sir. So, anong patakaran ninyo kapag nakakahuli kayo? At tatanungin ko sa inyo, ilan lang mga insidenteng meron kayo huli kayong habal-habal na nagpakilala o nagpakilala na member ng ANCAS o Joyride at chinek nyo kung talagang totoo sa pamagitan ng booking, meron ba kayong ginawa niyan? Sabi mo, hindi pa kayo Yung- naka-encounter. Then kung gano'n, tama yung mga natatanggap ko mga impormasyon na patong ang ilang mga taga-MMDA sa mga habal-habal na yan kaya hindi sila pinanguhuli. Doon po sa data, as to the data, Nanginginig kung ka, ilan sir, lang. makinig. Hindi po, Yan ang Your Honor. mainit na tubig. As to the data, Your Honor, hindi ko po kabisado kung ilan o kung ano na yung mga nahuli. Well, sir, alam mo naman mag-hearing tayo rito, Attorney Dumlao. Sana lahat ng mga data na possible na alam mo magiging topic at itatanong sa'yo, dapat alam mo. Tapos dapat hindi ka nagbibitaw ng mga salita na something na you're not really familiar with. I apologize, Your Honor. Yes, sir, Attorney Albert. Yes, Mr. Chair. Yung sinabi po ni attorney po kanina, wherein nabanggit niya na before they can apprehend, there must be a violation first. So that's reasonable naman po. Yes. So in order, I think, for us to address the situation, kasi ang pinaka-primary talaga may first-hand knowledge sa mga ganung situation is yung mga commuters. So probably the TNVS in coordination with the proper authorities ay makapag-provide ng better platform for the commuters to report ang mga gitong incidents. So probably they can provide an easy reportorial system or link, or they can gawin nilang easy for the commuters po para may parating ang kanilang complaints. Pero, mga ganito. Attorney, kadalasan yung mga commuters mismo ang ayaw magsumbong kasi nakakatipid din sila. Dahil kontratahan na yan di ba? Kung halimbawa pag pasok sa TNVS, let's say about 300, pag sa inabal-habal, kalahati na babayaran. With that, Mr. Chair, maybe we can provide a campaign or an information campaign, Mr. Chair, with the risk of yung gumagawa ka ng ganitong practices. Kasi nabanggit nga natin kanina, the consequence of that is that kapag may mga aksidente, hindi siya makakover ng insurance. Probably, the commuting public are not very much aware of that concept, Mr. That's what we call information dissemination na dapat trabaho yan ng LTFRB o ng DOTR. Can you do that? At mag-post kayo sa inyong mga website, kayo sa mga dyaryo, social media. Thanks, Your Honor. In fact, ngayon po nag-uusap kami ni LTFRB Chair and LTO ASEC Vicor. We will be asking for a meeting with our players. No? Okay. Sa meeting na po na yon ay magiging topic namin solely. Itong pinag-usapan natin ngayon mismo, yung habal-habal. Wherein hihingi kami ng tulong sa mga players on how could we be equipped on the part of LTO po to know na suspect to. Okay. And also we could ask ASEC Vicor sa LTO if we could, taasan natin yung fine. But on our part also, we'll be asking our players na maging mas sensitive or rather to correct yung paano nila matingnan mismo para magkaroon ng less instances wherein this habal-habal or rather yung naghahabal-habal na riders na mag-flourish. So meaning mas mataas po na fine, that's one. Equip us on paano namin mahuli. And tama po yung sinabi kanina, information campaign. Kasi po, if we will do our part sa information campaign, especially yung sa insurance, or also yung mga risks that happens if you do that, I think we have done our part. Mas taasan lang natin ng level sa insurance, information on the part of the players, yung Pero penalties. wala ko nakikita pong information campaign sa social media, sa dyaryo, sa radyo, sa TV. Wala po eh. Alam mo, Dapat po, magkaroon na kayo. And yes. I would require you within this month, dapat meron na agad kayo mga ganong klaseng information. Definitely Umpisa sa po. social media. Magtutulungan po kami sa Facebook ng LTO, LTFB, and also our players. Siguro po, if we do that for the next 2 weeks po, medyo Okay. malaking impact po agad to on that Yes. habal-habal concern po. We'll call a meeting po, Your Honor.
Yes. Now, medyo ma-list tayo ng konti. Habal-habal sa mga probinsya, makikita natin, ito very, very risky and dangerous na isang motor, 5 nakasakay na pasahero sa habal-habal. Hindi ito pinaguhuli ng LTO. Wala tayong ginagawa. Sir, meron ho kaming mga records ho Hindi niyan. ka nagpag-ugnayan sa HPG para Opo. paghulin mga ito. In fact, sa yung particular case po sa Mindoro, nagkabarilan po ho yan nung nagkahulihan. That's why right now, in certain places, pag nagkaka-operations po LTO, kasama na po HPG. But Bakit yes, di pa rin po na-stop? Especially sa mga probinsya, Attorney Mendoza, sa mga stasyon ng bus, sa mga pier, andun agad, mga habal-habal na kontrata. May kita mo, sakay-sakay, 5, ewan ko paano nagkakasya 5 pasahero sa isang motor. Yung driver halos doon sa tangke ng motor nakasakay. Very dangerous yan. At talagang nagiging normal occurrence na lang yan. So, you guys are not doing anything about it? You're not coordinating with the HPG, PNP? di po, in fact, this Christmas season, dun sa efforts ng DOTR, LTFRB, no, marami ho tayong Nahuli? na-apprehend po dyan. In fact, we broadcast our apprehension, talagang umakyat yung aming apprehension rate, no. Pero Mr. Chair, I would admit talagang iba talaga pasaway. Talagang we have to do it consistently every day just to make sure that they do not. Pag nawala ho kami, babalik eh. So we are covering a large area, but we just continue to E di kumpiskahin niyo yung motor para hindi na babalik. yung iba ho kinukumpiska na ho namin. Kumpiska siguro, gawin yun siguro yan. Very harsh na. Pero for the sake of the safety of the passengers, okay ako na kumpiskahin yung motor. We will recommend a change in our penalties, Mr. Chair, in line Yes. with your thinking para masama na sa impoundable. Kasi sabi mo, hulihin, tikitan, Tama po, babalik sir. ulit. Baka sa pangalawa, nung hindi mo na siya mahuli, nakadisgrasya, may mga tayo ng mga pasahero nila. Yun yung iwasan natin. Kumpiska na yung motor, kumatik ka sa ulo. We'll modify our impoundable offenses. Isasama na ho namin yan, Mr. Chair. Siguro po, sa mga bus station, sa mga probinsya at sa mga pier, ang dami po niyan. Hilera-hilera po yan. Yung 4-5 pasahero, which is really very dangerous. So, I hope you can put a stop to it and coordinate with HPG. Meron kayong flying squad pa, di ba? Meron pa ba flying squad? Meron ho tayong flying squad in all regions. Sir. And then traffic management group ng mga LGU. I don't know, baka yung mga traffic management ng LGU, baka pasok din doon sa habal-habal na yan. So how do we address that issue, Attorney Mendoza? I think Kung your halimbawa, yung traffic management ng LGU na hindi cooperative at hindi nang huli. So how do you I think your suggestion, Mr. Chair, of making it an impoundable offense will be a strong deterrent for others not to continue on this illegal practice. Hindi po natin ginagawa yan because it's not classified as an impoundable offense. Pero pag impoundable na po yan at masampulan na po natin, I think it will be a strong deterrent. So meron ho ba kayong MOA sa mga taga-HPG at saka yung traffic management group ng ating PNP? Meron ho kaming MOA with the PNP, with the HPG, Mr. Chair. Okay, meron. Meron po. Thank you. I'd like to acknowledge the presence of Senator Grace Poe. Good afternoon. Good afternoon. Ay, good morning pa pala. Grace. Okay, so do something about it na para hindi na tayo makakita. Yes, Mr. Chair. Eyesore at the same time na may mga bata pa kung minsan, Yes, 4 Mr. Chair. na pasahero kasama isang bata. 5, very dangerous yan. Kunting swerving lang yan. Tataob yung motor. At Yes, marami na ata mga na-discuss at namatay. Yes, Mr. Chair, we'll do that. And then mag-issue rin siguro kayo ng DOTR, yung information campaign na huwag kayong sumakay sa mga habal-habal dahil kapag nag-discuss yan, may nangyari sa inyo, hindi kayo mababayaran versus kung kayo ay pumapasok sa TNPS, meron kayong makukuha. Okay?